Aabot ka na sa ikasampung antas ng martial arts. Sa Diamond Realm. Guro, kung magpipigil ka pa, mawawala ng saysay ang pagsusulit na ito. Kung gayon, mapipilitan akong gamitin ang aking sikretong teknike. Ang Budhas Palm. Guro, kung magpapatalo ka pa, bubunot na ako ng espada. Bubunot. Noong huli kang bumunot, direktang nahati ang bahay ng iba. Sa dalawa, kung tatama ito sa akin, mabubuhay pa ba ako? Tapos na ang pagsusulit. Ang husay mo ngayon ay pang world-class expert na. Kung gusto mong umangat pa, kailangan mong bumaba ng bundok para harapin ang pag-ibig. Humayo ka. Pakasalan mo ang iyong kababata. Ang batang mataba. Kapag ikinasal ka na, ang iyong lakas ay aangat sa susunod na dapat para sa batang mataba. Hindi ko akalain na nakuha mo. Hindi ka naman lugi. Ito rin ang una ko. Wanying, saan ka nanggaling kagabi? Buong gabi kitang hinanap. Ang mga lakad ko ay hindi ko kailangang ipaliwanag sa iyo. Wanying, ang pamilya Feng ay pumayag na sa kasunduan. Ako ang iyong magiging asawa. Papagpapanggapin ko siyang asawa ko. Pwede naman yun, di ba? Wanying, hindi mo na kailangang magtrabaho. Kailangan mo lang maging lalaki ni Feng Wanying. Hindi pwede. Hindi kita pwedeng pakasalan. Ang maging lalaki ni Feng Wanying ay ikasasama pa ng loob mo. Magkano lang ba ang sahod mo bilang gwardiya? Kapag nagpakasal tayo, bibigyan kita ng 100,000 kada buwan. Sa mata ng publiko, ikaw ang lalaki ni Feng Wanying. Pero sa usaping kumpanya, bawal kang makialam. Kapag hindi ka pumayag, ididemanda kita ng pambabastos. Ang ebidensya ay nasa katawan ko pa. Babae. Kahit nakuha mo ang katawan ko. Sayang lang. Dahil ang gusto ko ay ang pagkatao mo. Tara na. Sayang ang pagkakataon. Hindi mo man lang sinamantala. Yi, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Kapag nagpakasal na sa akin si Feng Wanying, hindi lang natin makukuha ang formula ng longevity medicine. Makukuha rin natin ang buong pamilya Feng. Huwag na tayong mag-abala pa. Tutal ayaw niyang makipagtulungan. Ipapapatay ko na lang siya. Ang sniper god ay ang pandaigdigang pinakamagaling na sniper. Siya rin ay nasa listahan ng mga hitman. Pangatlo sa pinakamagagaling. Ang misyong ito ay ipaubaya ko sa iyo. Makakaasa ka din, Yi. Ang headline sa balita bukas ay walang iba kundi ang pagkamatay ng binibini ng pamilya Feng. Dahil ba sa hita kong ito? Ang ganda ng hitang ito. Ikaw na matandang manyakis. Gusto mong pakasalan ang ate ko. Kayang tumagos sa pader. Ineng, pwede na rin. Maging disipulo kita. Dapat mong malaman. Hindi ako basta-basta tumatanggap ng disipulo ah. Kahit ang Dragon Lord ng Dragon Country ay inimbitahan akong maging instruktor ng hukbo. Hindi ako pumunta. Dragon Lord ng Dragon Country ka pa dyan. Bitawan mo ako matandang manyakis. Ang aking kutsilyo ay hindi pwedeng basta-basta bunutin. Dahil sumumpa ako. Matapos kong matutunan ang Fearless Blade Technique. Ang aking kutsilyo ay hindi pwedeng bunutin ng basta-basta. Dahil kapag binunot, kailangan itong makatikim ng tubig na pula bago ibalik sa lalagyan. Ang gwardyang ito ay isang matandang manyakis. Bakit mo siya pinakasalan? Xiao Ping, rehistrado na kaming mag-asawa. Siya ang bayaw mo. Huwag kang maging basto sa kanya. Ganito na lang. Kung wala kang posisyon sa pamilya Feng, pag-uusapan ka ng mga tao. Mula ngayon, dito ka na sa kumpanyang Feng. Bilang senior security. Senior security. Hay, ang ordinaryong gwardiya ay nagbabantay ng gate. Ang senior security naman ay, mo ba ang bala? Hindi ako naniniwala. Kahit gaano kagaling sa kung fu, kayang harangan ang bala. Itigil niyo yan. Anong ginagawa niyo? Sabi ni Kapitan Chen gusto niyang makipag-sparring. Kaya sinamahan ko lang siya saglit. Sinasabi ko sa iyo buti na lang hindi ko binunot ang espada ko. Naalala ko noong huli. Kailan nga ba iyon? Hiniwa ko ang isang gusali sa isang tagalang. Lin Bufan, huwag kang magbiro. Hindi ka naniniwala Hahanapan kita ng kutsilyong pangkain para subukan. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang makialam sa mga bagay ng kumpanya. Nakakatakot ang kapangyarihan ni NGV.
Huwag na natin siyang Huwag mo akong tawaging guro. Tinuruan lang kita ng kaunti. Kung ano-ano ang tinatawag mong guro. Opo. Nabalitaan ko na may hinahanap si kapatid na Bufan. Kung mahanap ko siya, pwede ka bang pumunta sa hukbo ng Bansang Dragon para magturo ng martial arts? Hanapin mo muna siya bago tayo mag-usap. Teka kapatid na Bufan, huwag mo munang ibaba ang telepono. May impormasyon pa ako. Sabihin mo na agad. Nalaman ko na ikaw kapatid na Bufan ay nagtatrabaho bilang security guard sa pamilya Feng. Kakatanggap ko lang ng impormasyon. Si Emily Yui ay nagpadala na ng mga mersenaryo para kalabanin ang pamilya Feng. Ang problema ng pamilya Feng, wala naman akong kinalaman dyan. Pero nabalitaan ko na ang ipinadala ay isang dibisyon ng hukbo. Ilan? Isang dibisyon. Feng Guanying, minaliit pala kita. Tutal ayaw mo sa daan ng kayamanan. Huwag mo na ring hangarin na mabuhay pa. Ipapakilala ko. Ito ang nasa listahan ng mga asasin. Ang pangalawa sa pinakamagaling na asasin. Ang palayaw niya, tapusin sa daan-daan. Ang mga pumanaw sa ilalim ng kanyang espada ay nasa daan-daan na. Ang rate ng pagkamatay sa mga misyon niya ay 100%. Ngayong araw, huwag niyong asahang makakaalis kayo ng buhay. Bakit hindi niyo kinuha ang nangunguna sa listahan ng mga asasin? Wala ba kayong pera? Wala kayong pera ano? Sinong nagsabing wala kaming pera? Hay naku, anong alam mo? Alam mo bang ang nangunguna sa listahan ng mga asasin ay hindi basta-basta nakukuha ng ganoon lang. Nabalitaan kong ang espada mo ay kayang humati ng mataas na gusto. Lalaban ka gamit ang kutsilyong pangkain. Siguro ay iniinsulto mo ako. Huwag mong masamain. Wala akong intensyong insultuhin ka. Ang paggamit ko ng kutsilyong pangkain ay pagrespeto ko na sa iyo. Kung sa iba ay hindi na ako gagamit ng kutsilyo. Lin Bufan, siguro ay hindi mo alam kung ano itong hawak ko. Isa ito sa pinakamatalim at sikat na espada ng Japan. Ang Okamoto 01. Parang putik lang kung humiwa ng bakal. Parang naghihiwa lang ng gulay kapag tumaga ng tao. Payo ko sa iyo magpalit ka na ng armas. Dahil kapag umatake na ako, wala ka ng pagkakataong magsisi. Ayos lang hindi ko kailangang magpalit. Sa tingin ko ayos na ito. Tumabi ka muna. Ang dami mong sinasabi. Bilisan mo at hiwain mo siya sa 18 piraso. Ngayong araw, gagawing espada. Diretso ang talim. Buo at hindi ko makalat ang kagustuhang tapusin. Hindi ko kailangan ng komento mo. Bufan. Magaling. Ikaw ang pinakamagaling na babaeng mandirigma na nakita ko. Nasa ikapitong antas ng martial arts ako. Wala sa lugar ang isang security guard. Nahusgahan ako. Sayang lang. Yung estilo ng espada mo kanina. Masyadong marahas. May lakas pero walang asintada. Makinig ka sa akin. Umuwi ka at mag-ensayo ng Tai Chi ng 2 taon. Mas gagaling pa ang estilo ng espada mo. Pagod ka na. Sinasabi ko na nga ba sa Japan nyo? Kaunting kaalaman lang ang natutunan nyo noon. Wala kayong pundasyon. Ang dami mong sinasabi. Ayaw ba ng buhay? Ay mahihirapang gawin. Hello, Ek. Nasaan ka? Kaarawan ng lolo ngayong gabi. Huwag mong kalimutang maghanda ng regalo. Paano ko ba? Nakalimutan ang ganoon kaimportanteng bagay. Ipaghanda mo ako agad ng ilang mamahaling painting at calligraphy. Huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang lahat. Naghanda rin ako ng malaking birthday bon. Gamit ang pangalan ng lolo. Feng Deshan. Nagsulat ako ng tula para sa kaarawan. Feng Deshan. Hindi ba't ito ang pangalan ng direktor ng ampunan? Kung saan naroon? Ang munting mataba noon. Baka kapag pumunta ako sa handaan, makakuha ako ng balita tungkol sa kanya. Buti na lang nandyan ka. Ang mga bagay sa kumpanya, pakitingnan na rin muna. Pagkatapos ng handaan, paghahandaan pa natin ang pondo para sa research. Ngayon tayo ay masasabing mag-asawa. Sa pangalan lang, kapag nagdiwang ng kaarawan, dapat ba akong pumunta para bumati? Kahit papaano ay bilang pakikisama. Huwag na. Ang lolo ay mahilig lang sa mga antike. Hindi nakakakuha noon ang mga ordinaryong tao. Ito ang tatak na iniwan ng Jade Seal ng Bansang Dragon.